Ang nakaraan, dahil nagkukulang na sa iron ore ang teritoryo ng ating bida, naisip nito na salakayin ang teritoryo ng Cab Oldie, ang angkan na sumusuporta sa angkan ng Duke Delphine na kaalyado rin ni Desmond. Dahil sa pananaw ng ating bida, sa oras na makuha nila ito, mahihirapan na si Desmond gumawa ng armas at ang angkan ng Duke Delphine, kaya lang ayaw ni Claude nang naiisip ni Ghislaine, napakadelikado raw. Pagpapatuloy, hindi mo ba nakikita yan? Wala talagang kumpiyansa ang mga tao ngayon, wala ni Katie Ting na lakas ng loob, sabi ni Claude. Nakita ni Ghislaine ang nanlalambot na reaksyon sa paligid niya, kaya nag-click siya ng dila at nagpatuloy. Sa lahat ng gyerang pinamunuan ko, ni minsan, hindi pa ako natalo. Isang napakayabang na pahayag. Walang sikat na commander ang maglalakas loob sabihin ng ganoong bagay. Pero si Ghislaine, hindi man lang siya nagpakita ng hiya. Simula nang makuha niya ang titulong hari ng mga mercenaries, wala pa talaga siyang natatalong gyera. Oo, namatay siya sa huling gyera, pero hindi yun kasama ngayon dahil nakabalik na siya sa nakaraan. Natawa si Belinda, tinatakpan ang bibig niya gamit ang kamay sa mga sinabing mayabang ni Ghislaine. Nako, ang cute naman ng batang kamahalan ko. Isang gyera pa lang ang nilabanan niya. Well, nanalo naman siya, kaya hindi siya mali, sa teknikal na paraan. Tila ganoon din ang iniisip ng iba. Isang laban, isang panalo, 0 talo, kaya hindi ito kasinungalingan. Kahit nakakainis, ang opisyal na war record ni Ghislaine ay 100%. Nararamdaman kung ano ang iniisip ng lahat, bumungis-ngis si Ghislaine. Pero totoo naman. Undefeated ako sa 100 laban, pero ayaw pa rin nilang maniwala. Tumingin si Claude kay Ghislaine na may bahid ng awa bago nagsalita. Ilang beses ko nang narinig na magaling sa laban ng kamahalan. Pero hindi mo naman siguro planong sumugod mag-isa, hindi ba? Kahit patipunin natin ang lahat ng may kakayahang lumaban sa mga immigrant, hindi aabot ng 1,000. Kahit palibo-libong tao ang dinala nila, kung aalisin mo ang mga matatanda at mahihina, hindi ganoon karami ang aktwal na makakalaban. Ang 1,000 binanggit ni Claude ay maximum estimate lang. Kahit gawin pa nating sundalo ang lahat, kung walang tamang pagsasanay, magiging isang grupo lang sila ng kung ano-anong tao. Paano ka magsasagawa ng gyera sa ganyang klaseng hukbo? Oo, totoo. Gaano man ako kalakas, medyo mahirap makipaglaban sa ganyang puwersa. Hindi naman sa hindi ako mananalo, pero hindi na kailangan pang magdusa ng walang kabuluhang sakripisyo. Oo, yan mismo ang punto ko. Kaya ipagpaliban muna natin ang gyera hanggang, sabi ni Claude na hindi natuloy sa biglaang pagsalita ng ating bida. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hahanap ako mismo ng dagdag na tropa. At pwede nating sanayin ang ating kasalukuyang puwersa para maging kasing lakas ng libo-libo, hindi ba? Napakunot ang noo ni Claude sa kabaliwan ng suhestyon. Kung posible yon, bakit desperado ang ibang mga kamahalan na dagdagan ang kanilang puwersa? Lalo na sa sitwasyon na kulang sa oras, gaano man sila kasipag magsanay, may limitasyon kung gaano nila mapapalakas ang kanilang mga tropa. Nang magsasalita na sana siya para magprotesta, naunahan siya ng walang pakundang ang boses ni Ghislaine. Itatayo ko ang Fenris Knights. Nagkatinginan ng mga opisyal, nagdududa kung tama ba ang narinig nila. Gumawa ng isang night order nang walang ni isang knight. Ito ang pinakawalang kwentang ideya na narinig nila. Ano nga ba ang isang knight? Ang isang knight ay isang uri ng sandata sa labanan na kayang baguhin ang takbo ng gyera. Ang resulta ng mga labanan ay madalas nakasalalay sa kung gaano karaming knights ang mayroon ng bawat panig at kung gaano kaganda ang kalidad ng mga knights na iyon. Kailangan ng hindi bababa sa 12-dosenang knights para makabuo ng isang knight order na karapat-dapat sa pangalan. Kaya, ang isang knight order ay hindi lamang para ipakita ang lakas ng isang teritoryo, kundi simbolo rin ng militaryong kapangyarihan. Kaya nang biglang banggitin ni Ghislaine, na nagsasalita tungkol sa paghahanda para sa gyera, ang isang night order, natural lang na walang masabi ang lahat. Ano, akala ba niya basta na lang magtipon ng kahit sinong tao at bigyan ng pangalan, magiging night order na? Sa pinakamababa, dapat ay kaya mong gamitin ang mana para kilalanin bilang isang knight. Ilan bang tao sa teritoryo natin ang kayang gawin yun? Alam naman siguro yan ng kamahalan, hindi ba? Ang mga Night Order ay karaniwang pinamamahalaan ng malalaking teritoryo,
tulad ng mga county o mas malalaking domain, at karamihan sa mga teritoryo ay walang ganito. Karaniwan, iilang knights lang ang direktang naglilingkod sa isang kamahalan. Lalo na sa mga barony. Ang mga knights ay napakahalagang asset, hindi isang bagay na madali mong ma-recruit dahil lang sa may pera ka. Ang pagpapanatili ng ganoong puwersa ay hindi rin biro. Natural lang na walang ni isang individual sa Fenris ang opisyal na ginawang knight. Si Claude, na hindi maitago ang pagdududa, ay nagsalita. Paano tayo gagawa ng isang knight order nang walang knights? Kaya nga kailangan nating gumawa ngayon. Gagawin nating knights ang lahat ng kasalukuyang mercenaries at yung mga bagong sumali sa atin. Siyempre, gagawa tayo ng bagong kontrata sa mga mercenaries na gustong maging knights, at kailangan silang opisyal na maging knight. Gagawa ng knights. Pagtataka ni Claude na hindi talaga niya makuha kung paano ito naiisip at kung paano ito gagawin ng ating bida. Oo, 2 buwan ay sapat na. Ang mga knights ay hindi tulad ng tinapay na pwedeng i-bake lang sa panaderia. Paano niya gagawing knight sa loob ng 2 buwan ang mga taong hindi man lang marunong gumamit ng mana? Hindi, kahit ang pinakamababang ranggo ng knights ay kailangang marunong gumamit ng mana para kilalanin bilang knights. Sandali, baka. Biglang nalaala ni Claude ang mana condensation formation na pinag-aksayahan nila ng malaking halaga para gawin noong nakaraan. Noong una, ginagamit ito para gumawa ng kakaibang butil, pero sa orihinal, isa itong kasangkapan para sa pagsasanay ng mga knights. Tumango si Ghislaine, tila sinasabi, sa wakas, naintindihan mo na. Posibleng pilitin silang matuto ng mana. Mahirap makarating sa mataas na antas, pero madali lang silang itaas sa antas ng pinakamababang ranggo ng knights. Plano ko pang ako mismo ang magturo ng mana training techniques. Walang ganyan. Bigla ang sigaw ni Belinda. Sa sandaling iyon, pinutol ng matalas na boses ni Belinda ang sinasabi ni Ghislaine. Nagulat, sumagot si Ghislaine. Wow, nagulat ako. Bakit? Plano mong ituro ang mana training technique ng pamilya Ferdium. Sa pagkakaalam niya, ang tanging mana training technique na natutunan ni Ghislaine ay mula sa pamilya Ferdium. Karaniwang kaalaman sa panahong ito na ang training method ng isang pamilya ay hindi dapat basta-basta ibinubunyag. Pero casual na sumagot si Ghislaine. Yan ang plano ko. Ano ang problema? Para makagawa ng knights, kailangan mo talaga ng mana training technique. Iyon ay isang family secret. May dahilan kung bakit tinatawag itong secret. Ang isang mana training technique ay maaari lamang matutunan ng mga miyembro ng pamilya o yung mga nakakuha ng pahintulot ng pinuno ng pamilya. Ipinagbabawal itong ipasa sa iba. Ang teknik na ito ang susi sa pagpapanatili ng kapangyarihan at awtoridad ng pamilya at teritoryo. Gayunpaman, walang interes si Ghislaine sa walang kabuluhang konsepto tulad ng dangal o awtoridad. Kung nasa bingit sila ng krisis, ang pagtatago ng mga ganoong bagay dahil sa tradisyon ay magdudulot ng kapahamakan sa lahat, kaya magiging walang kabuluhan ang lahat. Kahit pa family secret yan, dapat natin itong gamitin kung kailangan. Kailangan nating gumawa ng malakas na puwersa ngayon, hindi ba? Gayunpaman, ang training technique na yan ay pag-aari ng pamilya Ferdium. Alam mo naman na hindi ito dapat basta-basta ibinubunyag. Kahit na, unti-unti na rin naman itong kumakalat sa pamamagitan ng collateral branches o kahit sa mga personal na alagad, hindi ba? Kaya ano ang malaking problema? Hindi naman lahat ng knights ngayon ay nobles. Hindi ba't marahil ay ninakaw din nila ang training method mula sa ibang pamilya? Iba yun, iba yun. Iilan lang yun. Minsan, tulad sa Magic Towers, ang mga training technique ay ipinapasa mula master hanggang alagad, at kung may sapat na talento ang isang tao, maaari rin siyang turuan basta manampa siya ng katapatan at pagiging lihim, kahit pa siya ay isang commoner. Kahit na may mahigpit na confidentiality agreements, sa paglipas ng panahon, hindi maiiwasan na kumalat ng paunti-unti ang mga teknik. Pero ang sinusuhestyon ni Ghislaine, ang hayagang pamamahagi nito, ay ibang usapan. Sino sa mundo ang magtuturo ng isang family secret sa daan-daang tao ng sabay-sabay? Ako, naiwan si Belinda na walang masabi sa kumpiyansang saloobin ni Ghislaine, at bumantong hininga siya sa sobrang pagkadismaya. Dati ang liit-liit ng buto niya noong bata pa siya, pero ngayon, masyado na siyang matapang. Sabi ni Belinda na hindi na niya makontrol pa ang ating bida.
Habang nahihirapan si Belinda na ay proseso ang sitwasyon, napatingin siya sa isang tao. Ito si Fergus, na laging tahimik na nakatayo sa tabi ni Ghislaine, halos parang wala siya. Ang opisyal na titulo ni Fergus ay Personal Knight ng Kamahalan. Siyempre, ang aktwal na pag-escort ay hawak ng iba, pero si Fergus ay tinatreto pa rin ng may mataas na respeto bilang isa sa mga matatanda ng teritoryo. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang makakilos ng padalos-dalos sa harap niya. Sino nga ba ang maglalakas loob na maging problema sa isang taong pinahahalagahan ng kamahalan na araw-araw ay personal na pinadadaluyan ng mana para mapanatili ang kanyang kalusugan? Kahit ngayon, si Fergus lang ang nakaupo sa tabi ni Ghislaine sa malaking bulwagan. Mabilis na humingi ng suporta si Belinda kay Fergus. Dahil matagal na siyang naglingkod sa pamilya Ferdium, sigurado siyang taut-utol ito sa ideya. Sir Fergus, pakiusap, kausapin mo naman ang batang kamahalan. Sinasabi niya na ipamimigay niya lang ang training technique ng pamilya. Ngunit walang pag-aalinlangang dinurog ni Fergus ang mga inaasahan ni Belinda. Hey, dapat gawin lang ng ating batang kamahalan ang anumang naisin niya. Anuman ang gawin ni Ghislaine, tuwang-tuwa lang si Fergus. Ang makita si Ghislaine na pinamamahalaan ng lupain bilang kamahalan, at maging ang pagtitipon ng mga tao para magpulong para sa kapakanan ng teritoryo, lahat ng iyon ay tila kaibig-ibig sa kanya. Habang pinapanood ito, napagtanto ni Belinda ng may katiyakan. Wala na, ngiti yan ng isang lolo na nagmamahal sa kanyang bunsong apo. Nasa punto na siya kung saan iisipin niyang cute kahit hilahin pa ng batang kamahalan ang lahat ng balbas niya. Siyempre, tutol pa rin si Fergus sa ideya ng pakikipagdigma. Pero, batang kamahalan, kailangan mo pang mag-isip ng mas maigi tungkol sa pakikipagdigma. Mapanganib na bagay yan. Tumanggo lang si Ghislaine ng malabo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa ibang lugar. Nang makita ito, umiling si Fergus na parang wala ng iba pang pagpipilian. Kilala niya si Ghislaine mula pa noong bata ito at alam niyang kapag kumilos na ito ng ganito, hindi na ito makikinig sa kahit anong rason. Sa suporta ni Fergus, lalo pang nagtiwala si Ghislaine. Sinubukan ni Belinda ang ibang paraan ng pag-atake. Kahit ituro mo yan sa ilalim ng panunumpa ng pagiging lihim, hindi madaling makabisado, hindi ba? Kadalasan, taon ng pagsasanay ang kailangan. Paano mo sila patuturuan at pagigamitin ng mana sa loob lang ng 2 buwan? Ito ay isang matalinong argumento. Sa kasamaang palad, ang pag-aaral ng mana training technique ay hindi isang bagay na madaling magagawa sa pamamagitan lamang ng pagtuturo. Ang mana, bagaman nasa bawat isa sa atin, ay nangangailangan ng talento at pagsisikap para maramdaman at makontrol. Ngunit binaliwala ito ni Ghislaine na parang wala lang. Walang problema, maaari ko itong baguhin. Pipilitin namin silang matuto, tulad ni Vanessa. Pipilitin sila na matuto ng mana training technique. Oo, ang aking ama at ang mga knights ng Ferdium ay matututunan din ang binagong bersyon. Abandonado na natin ang mana training technique ng pamilya Ferdium. Hindi ito kasing ganda ng inaakala ng mga tao. Medyo naawa ako sa mga ninuno ng pamilya, pero ganoon na talaga. Hindi napigilan ni Belinda ang mapahawak sa kanyang noo. Dahil talagang tunay na raw na nababaliw si Ghislaine. Nako, nababaliw na ako. Paano niya nasasabi yan? Naiintindihan niya ang intensyon ni Ghislaine. Hindi mali na sabihing ang mga batas at karangalan ay walang saysay kung patay na ang lahat. Ngunit ito ay tungkol sa posibilidad. Ang pagpapalaki ng daan-daang tao sa antas ng knights na kayang gumamit ng mana sa loob lamang ng 2 buwan. Hindi pa iyon nagawa, sa anumang panahon. Bukod pa riyan, hindi lang niya minamaliit ang mana training technique na nagprotekta sa hilagang hangganan sa loob ng napakatagal na panahon, sinasabi pa niyang pagagandahin niya ito. Hindi lang niya planong pagandahin ito, balak niyang gumawa ng isang peke at pagkatapos ay itapon ang orihinal. Batang kamahalan, sinasabi mo bang ganap mong babaguhin ang mana training method? Kung may magkamali, maaari itong maging isang sakuna. Iyan ay isang bagay na tanging isang hindi kapani-paniwalang henyo lamang ang makakagawa. Bakit sa tingin mo ang lahat ng sikat na tagapagtatag ng mana training methods ay mga pambihirang henyo o bayani? Ang mga mana training methods ay mga kasanayan na pinahusay sa loob ng hindi bababa sa 12 kung hindi man daan-daang taon, na nangangahulugang tanging isang tao na may ganoong kalibre lamang ang maglalakas loob na pakialaman ang mga ito.
Kung ang isang tao ay matuto ng isang may depektong training method, maaari siyang maging lumpo o mamatay. Bakit? Noong bata pa ako, hindi ba't lagi mo akong pinupuri, tinatawag akong henyo? Iyon ay dahil ikaw, batang kamahalan. Sinimulan ni Belinda ang pagsasalita ngunit biglang tumigil. Hindi ito isang paksa na maaari niyang talakayin sa harap ng iba. Iyon ay dahil noong una mong huminto sa pag-ihi sa kama, pinagsasabi namin yun para tumaas ang kumpiyansa mo. Nagkibit-balikat si Ghislaine, tinitingnan ang nag-aalalang si Belinda. Wala siyang dahilan para mag-alala. Sa kanyang nakaraang buhay, isa siya sa 7 pinakamalakas na tao sa kontinente. Naabot niya ang isang antas na lampas sa mga tao, at binago niya ang mga mana training methods ng hindi mabilang na beses, at ibinigay niya ito sa kanyang mga nasasakupan. Huwag kang mag-alala. Alam mo na tinulungan ko si Vanessa noong sinusubukan niyang maramdaman ang mana, hindi ba? Sinasabi ko sa iyo, kaya kung pagandahin ito. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Ang kanyang kumpiyansang tono ay halos makumbinsi si Belinda sa isang sandali. Well, ang mana training method ng batang kamahalan, may pagkakatulad ito, ngunit malinaw na iba ito. Sa pamilya Ferdiam, si Belinda, na nahihirapan kung dapat ba siyang maniwala, ay bumalik sa kanyang katinoan at umiling ng masigla. Pagkatapos ng lahat, ang pinakakaraniwang sinasabi ng masasamang lalaki ay, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Iba ito sa ganap, alam mo ba? Si Vanessa ay isang henyo na, bagaman kulang sa mana, ay nagsanay sa Magic Tower ng maraming taon. Ang pagtuturo sa mga mercenaries na hindi alam ang unang bagay tungkol sa mana ay isang ganap na naiibang sitwasyon. Alam kong pambihira ang batang kamahalan sa paghawak ng mana at may ilang natatanging talento, ngunit hindi ito makatuwiran. Sa ngayon, lasing siya sa kanyang sariling kakayahan. Lahat ng sinubukan niya hanggang ngayon ay nagtagumpay, kaya nawala siya sa sarili sa kumpiyansa. Anong klaseng night ang magagawa na parang tinapay sa loob lang ng 2 buwan? Nakakatawa. Kung posible yon, sinakop na sana ng pamilya Ferdiam ang kaharian bago pa man ipanganak si Ghislaine. Si Claude, na nakikinig sa pag-uusap ng dalawa, ay mabilis na pumasok. Kamahalan, isipin mo. Nasa isang napakakagyat na sitwasyon tayo ngayon, at marami tayong kailangang gawin. Ikaw ang unang nagbanggit ng ideya ng pakikipagdigma kay Count Desmond, hindi ba? At, para maghanda sa gyera at paunlarin ng lupain, magkakahalaga ito ng napakalaking pera, hindi ba? Magkakahalaga ng malaking halaga, kahit gastusin pa natin ang lahat ng pera na kinita natin at ang lahat ng pera na kikitain pa lang natin, hindi pa rin ito sapat. Kaya paano naging makatuwiran na hindi ibenta ang mga mamahaling runestones na iyon at sa halip ay gamitin ang mga ito para sa isang mana compression array? Kung hindi natin kayang mag-produce ng mga knights sa loob ng 2 buwan, mag-aaksaya lang tayo ng pera at oras. Ipinatunog ni Claude ang kanyang boses ng desperado. Kinikilala niya ang mga nagawa ng kamahalan sa ngayon at maging ang misteryoso, hindi kilalang kaalaman na tila taglay niya. Ngunit dapat ba siyang magtiwala sa kanya ng isa pang beses? Nakakatawa, isang pagkakamali at patay na tayong lahat. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan ang pinag-uusapan, sino ang madaling sasang-ayon sa isang hindi makatwirang panukala. Kahit pa maghanda sila ng maayos nang hindi nag-aaksaya ng kahit isang kasing, hindi pa rin sigurado kung makakaya nilang magtagal sa gyera. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang kalaban ay si Count Desmond, isa sa mga contender para sa pinakamalakas sa Hilaga. Hindi maaaring sumang-ayon si Claude sa plano ni Ghislaine, na nanganganib na mag-aksaya ng 2 buwan ng oras at napakalaking halaga ng pondo. Kung mag-fail, mas lalo tayong mapupunta sa panganib. Hindi ba tayo pwedeng maghanda ng maayos, kahit minsan lang? Ang iba ay tumingin kay Ghislaine na may think time na mga mata, na parang sumasang-ayon sa pakiusap ni Claude. Ngunit sumagot lang si Ghislaine na may walang pakialam na pagpipilit. Sinasabi ko sa inyo, gag-ana ito. Ito ay karaniwang kaalaman para sa akin. Nakita mo na ba akong nagsasalita ng kalokohan? Hindi ako ganoong klaseng tao. Sa isang sandali, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Ghislaine, at bumalot ang katahimikan sa lugar. Kung kailangan nilang pumili ng taong nagsasalita ng pinakamaraming kalokohan sa lupain na ito, walang duda na ang kamahalan iyon. Kahit na sa kasamaang palad ay naging maayos ang mga bagay sa ngayon,
hindi nito binabago ang katotohanan na kalokohan pa rin iyon. Naramdaman ang mga tingin sa kanya, muling bumulong si Ghislaine. Nakakatawa, sabi nito dahil talagang ayaw siyang paniwalaan ng kanyang mga nasa sakupan sa kabila ng mga bagay na pinakita at pinatunayan na niya. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat!